Okay, so before we start, we need to see to it that we have an object na gagamitin natin as a navigation tool because parang gagawa lang tayo ng mga buttons na magre-relate sa atin sa iba't ibang mga slides. Okay, so lagyan na muna natin ng mga magagawa tayo ng mga buttons for different slides. Okay. Yeah. So just hold control, then click the object, hold, then drag, then release the mouse. Automatic application. Resize lang natin yung mga natin na box. Parang menu dun sa ating parang sa ating lang. Tapos, lagyan natin ang background. Okay, pero natin ito. Ilan tayo ulit naman. Then, lagyan natin sa likod. So, click natin yung picture tools. Tapos, lalabas ito mga icon na ito. Arrow down, then send to back. Parang dito na yung mga menu natin. Kung nabutan niyo pa yung mga time ng DVD, parang ganito yung itsura na. So, lagyan natin ng mga buttons or action buttons. So, lagyan natin ng home button, home. Lagyan natin sa 11, kasi 11 slides naman ito. Slides, slide, then click yung left natin yung 11. Then lagyan natin ng next slide. Right click, duplicate slides. Yan. So, okay. Tanggalin naman na natin ito. Gawin natin ito on screen. So, nandito pa rin yung ating navigation tools. Lagyan lang natin sa gitna. Para maganda tingnan. Bibili natin na. Right click dito sa home button natin. Then, add hyperlink. So, click hyperlink. Then, hyperlink to the 11 slides. So, lagyan natin dito sa slide. Lagyan natin ng slide number 11. Slide number 11. So, ito yung form natin. Then, click OK. Okay. Yung next, hindi na natin lalagyan ng hyperlink yan. Kasi automatic pag i-click natin in any portion, kahit saan portion dyan sa screen, automatic mag-next naman yan eh. So, yung lalagyan natin ng hyperlink is itong back button. So, right click. Then, hyperlink. Then, link natin sa last slide. Last slide view. Okay? Then, ito naman, ito yung menu natin. So, ililink naman natin siya dito sa number 12. Kasi ito yung menu page natin. So, right click. Then, hyperlink to slide number 12. So, place in this document, slide number 12. Okay. Slide number 12, then click OK. Okay, you notice, kapag dito tayo mag-add ng hyperlink, yung pwede lang natin i-link kapag ka-action button yung gagamitin natin is mga slides lang. Whereas kapag ka-object, yung lalagyan natin ng hyperlink, mayroon tayong iba't ibang options. So, ganito.
Yung options natin kapag objects yung nilagyan natin ng hyperlink is either we can add an existing web page or files doon sa loob ng ating computer para i-browse natin dito. So, ipapakita ko yung mamaya ano yung difference nila. So, yun lang. Yung pagkakaiba ng action button, taka yung ibang objects. So, mas advantage yung paggamit ng objects. Unlike sa action button. Action button kasi yung focus niya is yung mga slides lang dito sa presentation mo. Okay? So, yun na, nakita na natin. Edit natin. Okay. So, ito nakalink na po dito sa ating menu. Test lang natin kung gagana. So, click natin to. Kala pupunta sa menu. Okay, gumana. Okay, copy lang natin itong mga button. Tanggalin muna natin yung button kanina kasi hindi pa nakaprogram yun. Space, space, click, backspace, click, backspace. Okay, i-copy na natin yung mga action, mga navigation tool natin. So, kahit saan slide natin siya ilagay, yung function na is the same pa rin. Kung saan slide siya naka-designate, yung hyperlink niya, dun pa rin yung redirection na gagawin niya. Try natin kung gumagana. Halimbawa, pupunta tayo sa menu. Okay, yan. Sa menu. Then sa home. Okay, babalik sa home. So, we set to it na itong mga action button is dala-dala natin kahit saan slide tayo makarating. Ikakakapi natin siya kahit saan slide para meron tayong navigation. Kung halimbawa gusto natin bumalik sa home or bumalik tayo sa menu. Exit. Then, okay, gagawin natin ng iba't ibang slides. So, we have 9 slides dito. Pupunoy natin. Magalagay tayo ng 9 slides. Okay, yung gagawin lang natin dito is gagawa tayo ng duplicate nito para same pa lang yung background natin. So, duplicate slides. So, ating lagyan natin ito para may identification sila. Lagyan natin ng text. 1. So, to test yan kung gumagana ba talaga yung ating redirection niya. So, ibig sabihin ito yung ating first slide. Tarayan natin. Ito yung slide number 1 natin. Okay. Control C or V. Or pwede rin right click tapos duplicate. Mas madali yung Control C tsaka yung Control V or copy paste. Click lang natin yung slide number. Then click Control C, V, 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 Control V. Okay, pagagawa tayo ng 9 slide agad-agad. Mas mabilis to eh. Okay, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, we have 9 slides na. Select natin last na to. Now, ililink na natin ngayon yung mga menu dun sa different slides na supposedly designated sa kanila. So, halimbawa, right click tayo dito sa 1, right click, then hyperlink to slide number, tingnan natin, slide number 13 so 1. So, slide number 13, yan, click natin okay. Right click dito sa 2, then hyperlink sa 14 siya, siyempre, 14. Okay. Right click sa number 3, hyperlink to 15. Nakita naman dito eh. Then, right click sa 4, hyperlink sa 4. Then, hyperlink sa 5. 5. Okay. Right click 6, then hyperlink. 6. Okay. Then, right click 7. Hyperlink. Lagyan natin sa 7. Right click 8. Hyperlink. Hyperlink kay 9. Last slide. Slide number 24.
Okay. Okay, so andyan na. Kita natin kapag itatapat natin yung cursor dito sa slide number, supposedly lumalabas yung mga designated slides na nakalink dun sa kanila. So, try natin kung gumagana yung ginawa natin. So, first dito, may sa home screen. Yan, titignan natin. So, next. Home. Okay. Back button. Pabalik lang. Home. So, lagyan natin sa menu. Yan. Try natin pumunta sa 2. Yan, pumunta ka sa 2. Okay. Balik natin. Okay, so balik naman natin sa menu. Try natin sa number 9. Back button. Okay. Sa home. Back natin. 5. Balik natin. 5. Balik natin. Okay. Dito tayo sa 7. Kano lang kadali yun? Set. Okay. O ba? So, ganun lang kadali yung paggamit ng hyperlink. Okay. How about naman, itry natin yung 1, i-link naman natin doon sa isang example na sinabi ko kanina na hindi kayang gawin ng mga action button. Yung kayang gawin kasi ng action button is to redirect lang yung mga slides na nandito sa presentation mo. Unlike object, kaya niyang mag-link sa labas ng ating presentation. Katulad ng mga files. So, let us try to hyperlink the files outside our presentation. So, existing file yung i-click natin. Click natin ha. Right-click. Then, hyperlink. Existing file or web page. So, try natin maghanap ng pictures natin dito sa computer natin. Ito yung back button sa try natin sa lista. Maghanap ng mga pictures doon. Mas madali kasi yung pictures. I-click natin to. Pictures. Like this. Then, okay. Kailangan, once i-click natin to, itong object na to, lalabas yung picture na yun or magdi-display yung picture na yun. Okay, lumabas yung pictures. Okay. Yun yung mother ko. Yan. Try natin yung home button. Yan. Kailangan pag-click natin kay 1, yan, tapos nandito yung display. So makita natin, yan, andyan yung path ng ating pictures na nakalink sa pictures na dyan. Okay, pag try natin i-click yung ibang slide, mag-next lang yan. Next kasi yung default kapag itatap natin yung slide presentation. Okay? Yan yung example ng file. How about naman kung ililink naman natin siya dun sa web pages. Bawa, pupunta tayo sa internet. Ito sa Chrome, nilalagyan natin yung address ng isang file. Copy natin yung link. Okay. Then, balik tayo dito. Right-click tayo sa object na target object natin. Then, hyperlink. So, existing file or page. Click natin dyan. Then, paste natin dito. Right-click. Dito sa address, dito natin ilalagay. So, right-click lang dito, tsaka paste. Yan, address. Try natin kung gawin. Play. Yes. Okay. Yan. Pumunta siya sa browser. So, yan. Lumabas yung ating page. Okay? So, ulitin ko lang. Kapag kaganyan, una ka muna dito sa browser mo, doon sa target mo na website na gagamitin mo. So, right-click lang dito sa address natin. Right-click, copy, then, halimbawa ito yung object natin, 3,
right click lang dyan, then hyperlink, tapos dito sa address, right click din, paste yung address na gagamitin natin sa browser. Okay, then click OK. Supposedly, kapag i-play natin yan, tapos i-click natin yung object na to, wala, lalabas yung kanina. Yan. So, lumabas na. Gumana. Okay, so that will be all. So, kapag ka sinabi na natin insert or embed object, dito naman yun sa insert. Insert object. Okay, ginagamit kasi ito kapag maglalagay tayo ng spreadsheet sa ating presentation. So, bakit kailangan natin maglagay ng spreadsheet? So, for example, may mga calculations or totals na gusto mong ilagay dyan sa presentation mo. For example, you are presenting sales of your company, pwede kang gumamit ng objects. So, ulitin ko lang. So, insert. Tapos, click natin yung object. Tapos, pili tayo ng worksheet dito. So, kahit ano. For example, ito Microsoft Excel worksheet. Kahit ito dyan. Excel, then okay. Yan. Pag nilagay natin dyan, kung mapapansin natin sa taas, yung interface niya sa taas, yung head niya is mayroon dyan mga functions na pwede mag-operate na mga basic operations ng ating Excel. So, pwede rin tayo maglagay ng mga total dyan or commands. Codes. Halimbawa, lagay tayo ng data 1, 2, 3, 20. Diba? Yung lagyan natin ng mga total. So, halimbawa, kukunin natin ang total nitong mga numbers na to. So, from A1 to A20. So, lagyan natin ng codes dito. Lagyan natin ang function. So, equals, I need the sum of A1, 1, 2, A20. So, yung hinihingi kong sum. Ano ba? Then, enter. Plus parenthesis, then enter. So, I have the total of 210 agad-agad. So, yun yung difference. So, hindi mo na kailangan mag-add ng isa-isa para makalang yung total. So, yun yung gamit ng Excel. Okay. Yun. Pag-click na natin sa likod, yan. Parang table na siya. Okay. Para mag-operate ng objects, double-click lang, ilalabas yung interface ng ating Excel. Then Control-S to save your work. Easy ba?